Praise God. Hallelujah. Isa nga pong matunog, napalakpak. At pwede po ba tayo sumigaw? Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 10. Let's read this verse. Tandaan nyo, ito, verse 6, ang naghahasik ng konti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Hanggang sa mga sumusunod, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-atubili at hindi sapilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matutulungan ang iba. Gusto ko pong i-highlight niyo po yan kung may mga hawak kayong Bible. Sa verse 9, gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ng kanyang mabubuting gawa. Ang Diyos nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo kayong makatulong sa iba. Let us pray. Let's bow our head. Ama, salamat po sa umaga pong ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa po na aking mga kasama. Extension online, Panginoon. Hallelujah. Nihingi namin ang patnubay ninyo, Banal na Espiritu, sa pagkilos nyo, Panginoon. Hallelujah. Bawat puso namin, bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ilayo nyo sa samot-saring kabalahan. Masariwa sa amin ng lahat ng mga salita ninyo, Panginoon. At ang inyong mga pangako ang magrima sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon. Gabayan nyo kami mula sa pinakabata at pinakamatanda. Habang nag-aaral, Panginoon, layo nyo kami sa napakaraming distraction. Ganoon din po sa aking mga kapatid sa online. I pray, Lord, na bawat isa ay patuloy na kilusin nyo po, Panginoon. Magsalita po kayo sa puso ng bawat isa. Hindi ko na po kaya magsalita sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ng kanilang mga puso. Pero kayo, Panginoon, ay kayang magbago sa kanila. Sa oras pong ito, Panginoon, hallelujah. Kayo po ang kumilos sa amin, Panginoon. Even me, Lord, gamitin niyo lang ako bilang tagapagsalita. Dalangin ko po, hallelujah. Nire-review ko ang gawa ng kaaway sa pangalan ng Panginoong Hesus. I rebuke you in Jesus' mighty name. Wala kang karapatan o wala kang puwang sa lugar na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kinakalagan ko, Panginoon, ang kapayapaan, kagalingan, pagkakaisa, pagmamahal, pagtanggap sa inyong aral, Panginoon. Hallelujah, mababang puso. Sapagkat hindi kami makakaranas ng pagpapala ninyo kung kami merong mapagmataas na puso at pamumuhay. Sa inyo po namin binibigay lahat ng ito. In Jesus' mighty name, everybody say Amen. Amen. God bless you all. Good morning ulit. Ako po na po ang bawat isa. So, December na po pala, no? Parang nag-aaral ako nung Sabado. Di ko po alam na December 1 na pala. Akala ko meron pa po tayong isa pa. Pero tawag dito, ibig sabihin, mabilis po ang panahon. Ibig sabihin rin nito, di natin napapansin na tinataguyod tayo ng biyaya ng Panginoon. Who wants blessing, mga kapatid? Sino yung gusto na pagpalain siya ng Panginoon? Sino yung gusto yung maranasan yung abundant life? Kasi yung title po natin ay, kasi 2 Corinthians, patungkol po yan sa kasaganaan, pagpapala. So, I want abundance. Ayaw, mahal? Ayaw, no? Okay na. Sige po. Kung sino lang po yung pwede po mag-ano sa PowerPoint. Tapos po, pwede po dito, dun sa mga gusto po dito sa harapan. Po. I want abundance. Gusto natin ng pagpapala, gusto natin ng kasaganaan. Pakisabi nga po, I want abundance. Sa ibang pagbasa po, ang tawag dyan, abundant. Hindi agbundat. Abundance. Kundi kumbaga, hindi lang ito yung kasaganaan sa pinansyal, hindi lang ito yung kasaganaan sa material, kundi sa lahat ng aspeto yung tinutukoy ng 2 Corinthians chapter 9. Trusting God in all area of our lives. Even in our financial. Kasi madalas tayong tisod sa generosity speaking, tithes and offering. Pag ito na yung pinag-uusapan, marami nang umaalis, marami nang nasasaktan. Pero gustong-gusto ng Panginoon na pag-aralan ang pagbibigay. Kasi ito ang susi ng pagpapala.
Hindi ito yung usapin na kapag hindi ka nagbigay sa jar na ito at hindi ka naghulog ng ikapu mo, ay mapupunta ka na sa impyerno. Hindi po yun yung point ng buong Biblia. Ito ay patungo doon sa pagpapatuloy bilang isang Kristiyano. Background lang sa ating scriptures, mga kapatid. Si Paul nag-aas ng offering, giving, ng tithe sa 2 Corinthians. Even in deep need, in deep persecutions, dumadana sila sa matinding pagsubok, pero ito yung pinapangaral pa rin ni Paul. Kasi kahit sinasabi niya sa mga Korinto, huwag na kayong magbigay. Kasi dumadaan na nga kayo sa pagsubok. Ang sabi pa ng mga iglesia na sinusulatan niya, hayaan niyo pong makapagbigay kami kahit kami ay nangangailangan. Nanawaan niyo ako, mga kapatid, na hindi ito yung kapag nagbigay ka dito, magmumultiply at milyon na kinabukasan yung in-offering at tithes mo. Hindi po. Hindi ito yung usapin na parang kapag naghulog ako dyan, hindi na ako magkakasakit. Gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, may abundant life na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Buksan niya po natin, John chapter 10, verse 10. Dumarating ang mga magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Sa English translation, sa NIV or NLT, ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is, si Jesus po ito. Ito yung layunin ni Jesus sa buhay ng bawat isa. To give them a rich and satisfying life. Inulit ko po. This is the purpose of Jesus. Ito yung layunin kung bakit natin tinanggap ang Panginoon, upang bigyan ka ng kasaganaan, kayamanan, at kakontentuhan. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi ka nadadaan sa sakit at pagsubok. Mapag-aaral natin maya-maya po yan. Ang sabi po dito, hindi natin kinakaya, lalo na po sa mga kasama ko sa 6 na taon na pagpapastor po dito, lagi nating tinatalakay yung giving and tithing. Sino po yung natuto ng mag-ikapo? Sino yung natuto ng magbigay ng hindi masama sa kanyang loob? Kasi ito yung tinuturo ng Panginoon Makapagbigay tayo, hindi yung napipilitan. Sapagkat kung napipilitan tayo, hindi natin matatanggap yung pagpapala. Sabi po dito, marami po ang natatakot na speech to, lalo na sa online. Takot mabash. Pero gusto ko pong pag-usapan natin ito kasi ito po ang susi ng pagpapala. Hindi tayo naglilingkod sa pera. Naglilingkod tayo sa Diyos. Ano mang sabihin ng ibang tao na nagpapayaman ka. Sige, sabihin nyo yan, pag nakasama nyo kami at walang simbahan, walang lote, walang building. Amen po ba? Walang service, pero 6 na taon nang tinataguyod ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Parangalan natin ng Diyos. Sa mga nagsasabi na ikapu lang ang bumubuhay sa pastor at sa mga simbahan, you know us. You know this. Amen po ba? Hindi sapat yung ikapu para makapagpatuloy sa 30,000 kada buwan ng pangangailangan natin. Amen po ba? Hindi po kakayanin yon. But by the grace of God, kaya tayo nakakapag-continue. Sa mga nagsasabi na kailangan hindi gumamit ng pera, ang tawag po doon ay false teaching. Ang tawag po doon ay false humility. Kung hindi natin kailangan ng mikropono at pera, hindi tayo makakapagsalita ng maayos ngayon. At hindi maaabot yung online. Amen po ba? Yung mga nagbigay ng microphone kada taon kasi lahat nasisira Kanina nga bumagsak yung drums Kahapon naputol yung tom-toms Nandiyan pa po ba kayo? Napansin nyo ba yung tugtugan? Kulang kasi nasanay na sa beat. Pero kung walang nagbigay, kung walang nagkusang loob, na pastor, para po dito yan. Para po sa gawain ng Diyos. Pastor, pangkain nyo pag lumalabas kayo. Tama po ba? Ito yung sinasabi ng giving. The secret of abundance. Sinabi ni Paul is giving. At hindi matatapos doon sa nagkaroon ka ng blessing. Magtatapos ito na ikaw ay magiging pagpapala sa iba. Verse 10,
2 Corinthians chapter 9 verse 10, dumarating ang Diyos ang nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain. Kaya ka pala generous, hindi dahil sa mayabang ka. No. Hindi dapat yun yung purpose kung bakit ka na nakakapagbigay ngayon kasi matagal ka ng pinagpala ng Panginoon. Kundi dahil ang Diyos ang nagsusustain ng pangangailangan mo at ipinamamahagi mo. Maraming pagkakaiba pagdating sa giving, self-centeredness and Christ-centeredness. Ang self-centeredness, nagbigay ka, hinihingi mo yung kapalit. Pero pag nagbigay ka ng merong Christ-centeredness, nagbigay ka, hindi mo na hinihingi o hinihintay yung kapalit. Ang Diyos ang bahalang magpala sa iyo. Sabi pa po dito, maraming tao na hindi pinipreach at hindi po tinuturo ito. Bakit? Ano po? Kasi maraming napakinggan na po na pagkakamali patungkol dito. Biruin nyo? 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tandaan nyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. 2 lang dala ko ngayon. Ibig sabihin, 2 lang din yung ipagpapala sa akin ng Panginoon. Hindi. Pinagpala ka na ng Diyos nung nagtitiwala ka at tinanggap mo siya. Ito yung usapin na kapag mas matindi yung sakripisyo mo, para sa iyo na to, para na sa gagawin mo, pero para sa ikararangal ng pangalan ng Diyos at ikalalawig ng salita ng Diyos, ibibigay mo pa rin. Tingnan niyo po ito. Gustong-gusto ng Panginoon na pinag-uusapan ng mga bagay po na ito. Basahin niya natin Malakias 3 verse 10. Ang sabi ng Malakias, huling libro ng Old Testament. Sabi po dito, subukan niyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin niyo ang buo ninyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa niyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Kung meron nagtatanong, meron po bang nakalagay sa Bible na tithes? Ikapo? Meron. Sa Malakias, bago matapos po yung Old Testament, binilin pa rin po ito. Magkano daw po? 10%. 10 bahagi ng buong kita mo. Sabi pa po dito, sa Malakias chapter 3, verse 10, ilagay ninyo sa bodega o sa templo. Ikaw mismo yung magdadala. Huwag mong papadala kay pastor. Hindi yan pinangungulekta sa mga manggagawa. Ikaw mismo ay kusang loob na magbibigay. Bold ka na magsasabi sa sarili mo at sa Panginoon, Lord, ito ang aking pinagpaguran. Kaya kong ibigay kasi nagtitiwala ako. Ikaw mismo ang maglalagay po sa inyong mga simbahan. Amen po ba? Sabi pa po dito, talakayin natin Leviticus chapter 27 verse 30. Ang sabi dito, a tithe of everything from the land, whether grain or fruit, is holy to the Lord. Lahat po pala ng ating mga na-produce, mga fruit of our labor, ay banal sa harapan ng Panginoon. Kaya po pala may kakayahan tayong magtrabaho, kakayahang kumita, kakayahang magtayo ng negosyo at magpalakad ng kumpanya. Kasi yan ay banal. Ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Ano mang napuproduce po, nagiging profit ba, ay holy sa harapan ng Panginoon. Kaya pag ginastos mo yan sa pagsusugal, ginastos mo yan sa material na bagay na hindi kailangan, ang sabi ng Bible, hindi ka makakatanggap ng blessing kasi mismanagement ang tawag doon. Numbers chapter 18 verse 26, the Levites should present a tenth of the tithe they received from the Israelite as the Lord's offering. Isang ano po pala to? Utos sa mga Levita at utos sa mga Israelita. Pero hindi na po tayo nabubuhay dito. Kasi ang sabi na Matthew chapter 5 verse 17, we are under the grace. Kasi bumaba nga si Jesus eh.
Sabi niya, hindi na kailangang ganyan ng puso ng pagbibigay. Yung laging tinutulak pag di ka nagbigay, may parusa agad. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 17, huwag niyong isiping naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang lahat ng mga ito. Magagawa po pala natin na makapagbigay kapag ayos yung puso natin. Amen po ba? Sa mga hindi makapagbigay at hindi makapagtapat sa Diyos, hindi po pala ayos ang puso nun. Kailangan maging ayos yung puso natin. Kahit si Jesus kasi hindi niya ni-review ang utos. Ang sinabi niya, naparito siya para makasatuparan ang mga bagay na yan. He is the fulfillment of all laws. Kaya nga, ang batayan na ng ating paglilingkod at pagbibigay ngayon ay about na sa ating puso. Number 1, na kailangan natin gawin mga kapatid, abundance required stewardship. Kailangan ng merong pagtatapat. Ano po ba Tagalog ng stewardship? Gusto ko po yung salita po na yan Yung pagiging steward. Katiwala. Pamamahala ng maayos. Kasi dalawang bagay po ang sinasabi ng Bible pagdating sa stewardship. Isang servant na hindi katiwa-tiwala at isang servant na pinagtitiwalaan ng Panginoon. Alin tayo dun sa dalawa na yon bilang isang Christian? Tayo po ba yung pinagtitiwalaan ng Diyos o tayo yung hindi katiwa-tiwala sa mga bagay na meron tayo? About sa ating estado ng buhay, about sa ating talents, ating achievements, katiwa-tiwala ba sa ating mga time? Katiwa-tiwala po ba tayo sa ating mga anak, pamilya? Binigyan ka ng angkan na anak. Katiwa-tiwala ka ba bilang isang anak, bilang isang magulang, bilang isang estudyante? Ito yung ang sinasabi dito. God examine our heart. Depende kung paano ka tumatayo dun sa meron ka ngayon. Ano yung meron ka? May anak ka ngayon? Meron kang savings ngayon? Meron kang kinikita ngayon? Anong ginawa mo? Naging katiwa-tiwala ka ba sa daming panahon na nakalipas? Amen po ba? Dapat ang Kristiyano laging handa sa mga sakuna, sa circumstances, sa bawat taon. December na ngayon, January uli. Dapat kahit papano, napag-iipunan mo yung papunta sa Christmas party ng mga anak mo. Christmas party ng ng trabaho nyo. Amen po ba? Kasi, ilang taong ka na? Adult ka na ba? Youth ka na? Young professional ka na? Ibig sabihin, kung 30 years old ka na, 30 years old ka nang nabubuhay. Sabihin na natin 15 years old ka, nagkaroon ng maayos na isipan. 20 years old kang nagkaanak at nagkaasawa. Ngayon, 10 years na. 10 years na o 15 years na, meron tayong nagaganap sa bawat season. Pag tag-ulan, ano yung gagawin? Kapag tag-araw, ano yung gagawin? Pagka maraming gastusin, ano yung pagpaplanuhan natin? Ngayon, kung hindi pa rin natin nakukuha yan, at baon pa rin tayo, ibig sabihin, meron tayong issue. Ano po yun? Mismanagement. Kahit nagbibigay ka kay Lord, kung wala kang management, mauubos at mauubos po yan. Ang sabi ng Proverbs, kailangan maging katulad tayo ng mentality ng langgam. Paano nyo nakikita yung langgam? Kapag tag-ulan, bago magtag-ulan, alam nyo po ba kung bakit sila nasa mga dingding po natin? Ano pa po ba kayo? Alam nila na pwedeng bumaha. Kaya yung pag-iimpok nila, tinataasan nila, hindi sila nag-iipon doon sa ground. Amen? Mawawash out yun. Kaya yun ang sinabi ng Proverbs. Ngayon, sa pamamahala ng ating talents, ng ating finances, tinuturo rin ng 2 Corinthians na kailangan po natin maging steward. Gusto nating sumagana, it requires stewardship. Maging pagpapala, maging mayaman, masagana, ng merong kasapatan. Hindi lahat ng mayaman, sapat. Tandaan niyo po yan. Hindi lahat ng may kotse, satisfy. Hindi lahat ng merong malaking bakuran at bahay,
ano po, laging naka-smile. Iniinggit ka lang yan sa Facebook. Pero pag nasa bahay na yan, hindi ko sinasabing lahat po ganito po ang buhay, mga kapatid. Hindi masasatisfy ng buhay o masasatisfy ng pera ang buhay po natin. Magtataka ka, kung kaya mo na kumita ng 15,000, magugulat ka. Dati naman, 2,000 lang ang pera mo kada linggo o kada buwan. Nakakaraos ka. Ngayon, 15,000 na, 20,000 na. Bakit? Ano kulang pa? Tama po ba? Ewan ko. Baka mas marami yung binibili nating wagwag. Baka mas mataas yung cost of living natin. Sabi nga ng Bible, if God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Amen po ba? Kasi pag tinaas mo ng tinaas yung standard ng pamumuhay mo, baka lalo kang maghirap. Bili kang kotse. 5 years siya. Sasakit ulo mo kung wala ka talagang pinagkukunan ng monthly amortization na 25,000 at 30,000. Kung ipangungutang mo lang din yan. Tama po ba? Kumuha ka ng motor na wala ka talagang pinagkukunan every month na 2,000 to 3,000. Mainam na mag-bike ka na lang at mag-commute ka. Nanuwaan niyo ako? It's about stewardship, mga kapatid. At hindi hayaan ng Panginoon na manatili ka dyan. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 hanggang 8. Basahin nga po natin, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa kanyang pagpapasya ng walang pag-atubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Inuulit ko po, lahat ng ito ay about sa ating puso. Kung tayo po ba ay nasasaktan, kung tayo po ba ay masayang nagbibigay ng hindi lang usapin ng pera. Ano po? Kundi usapin ng pagtuturo sa mga bata. Kanina si Luis, sabi ko, ate, tugtog ka na. Ano po yung pastor? Tugtog ka na ate ng As the Deer o Steadfast Love. Hindi ko po alam. Isang buwan na natin ka kung pinapractice at pinaano sa'yo. Imbis na mainis at magalit ako, okay ate, kung ano nilay kaya mo. Sabi ko sa kanya, kaya kay buti-buti mo. Nag-aawit kami kay buti-buti mo. Pagdating sa kay buti-buti mo, ano pa po pala? Tawag dito. Hindi pa rin alam. National anthem na ng Christian. Yun ang first assignment nila. Sabi ko, sige, na tayo? Awit na tayo, mga kapatid. Magpasalamat tayo, unang buwan. Amen po ba? Ay, unang buwan? Last buwan, pero unang linggo, matatapos na. Tapusin natin ng merong masayang, puso at paglilingkod. Tama? Pagdating ko, hindi pa pala nakakapunas yung drum set. Tapos pag upo ko, gumanong-ganon. Kaya sabi ko, naku po, patay. Kaya imbes na simulan natin ng inis, nagagalit, ba't hindi natin umpisahan ng merong pasasalamat po ngayon? Amen po ba? Bagot natin taasan yung standard ng pagtingin natin sa bawat isa, o doon sa pagkilatis natin, kailangan taasan natin yung standard ng pagbibigay natin sa Panginoon. Pagbibigay ng pasensya, pagbibigay ng grace. Kasi ganoon ang Panginoon eh. Hindi nga tayo karapat dapat eh. Pero pinatawad tayo ng Panginoon eh. Ma-appreciate po natin ito kung tayo ay madalas magbigay kahit wala na. In all aspect po hindi lang sa pera. Madalas ma-experience natin yung abundant life at kasaganaan ng buhay na kaya mong magbigay kahit wala ka na. Hindi ito usapin ng pera lang, mga kapatid, gaya ng sinasabi ko. Napag-usapan lang dito yung tithes and offering. Pero about po ito sa kasaganaan ng ating pamumuhay. Kaya mong maging masagana kapag konti na lang yung meron ka, kaya mo pang magbigay sa mga tao at sa Diyos. Pero yung konti na lang yung meron ka, madamot ka pa sa Diyos at madamot ka pa sa nakapaligid sa iyo. Nanawaan niyo ako, mga kapatid. Ang sabi ng offering, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, tandaan ninyo, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at naghahasik ng marami ay umaani ng marami.
kailangan po natin dito ng, pusong handang magtapat. Kung gusto nating sumagana, kailangan mapalitan yung ating mentality. Mapalitan yung puso natin na punong-puno ng greediness, punong-puno ng kasakiman, at punong-puno ng unfaithful. Kailangan ma-change yung mind natin. Kailangan po maging faithful steward tayo. Kailangan maging manager tayo ng ating income. Pakisabi nga, manager ka. Congratulations. Palakpakan natin ang bawat isa. Hindi ka nakapagtapos o ganito lang yung naabot ng education mo, pero manager ka pala sa tingin ng Panginoon. Why? Because God sustain your resources. Hindi iba ang magmamanage ng pera mo. Ikaw mismo ang magmamanage nung kung anong meron ka. Pera, talent, time. Amen po ba? Kapon niya po first time na may sumama sa aming adult. Kahit masakit ulo ni si Ate Roslyn. Pero masaya po ako. Amen po ba? Galing po sa trabaho. Naglaban na ng Biyernes. Pero pagdating ng Sabado, sumama pa rin. Kahit napakainit at kahit magpapahinga na lang. Alam niyo kung bakit? Kasi manager ka ng buhay mo. Amen po ba? Walang ibang magmamanage yan. Ikaw. Kung ano yung ipa-priority mo, kung ano yung itatabi mo, at kung ano yung gagawin nyo sa pang-araw-araw. Nakikipag-usap po ba ako sa mga adult? Nakikipag-usap po ba ako sa may tamang gulang na mga youth? Na ikaw mamanage ng baon mo na binigyan ka ng 100 ng tito mo. Binigyan ka ng 100 ng tito mo. Binigyan ka pa ng tita mo. Tas ni mama mo. Tas gagastusin mo lang ng isang araw. Tama po ba? Mga kabataan, sabi ng mga kabataan. Naghahanap ng masisisi eh. Kailangan ikaw ang manager ng buhay mo, pati ng mga bagay na meron ka. Ibig ko lang sabihin dito mga kapatid, hindi ka magiging masagana kung hindi ka marunong mag-manage. Amen, Kuya Nelson? Magiging gastador lagi tayo kapag kumikita tayo ng paldo sa isang gabi. Tama, Kuya? Kung kada kita mo, bigla kang pupunta sa walang problema doon. Save at your cost. Mag-ipon ka hanggang kaya mo. Gumastos ka doon sa kailangan mo. Magbigay ka sa Panginoon ng para sa Kanya. Amen po ba? Kailangan you can manage your finances. You can manage your time, you can manage your purpose, and ano pa isa kong hindi pa nasabi? Time, talent, possessions. Amen po ba? May bahay ka nga, di mo naman nililinisan. Amen po ba? May anak ka nga, di mo naman tinuturuan. Amen po ba? May may tamang oras sa pagtulog, pero tinutulugan niyo ako. Hindi niyo naman ma-manage. Ano po? Alam niyo nang hindi ako magaling magsalita, hindi ako dynamic preacher pagka may dinaramdam at pagka sobrang busy at puyat. Pagdating namin sa Jesus Race, dami pa po namin inasyaso ni Pastora. Ano po? So, kailangan nating i-manage yung mga bagay sa buhay natin kasi tayo ay manager. Kasi kasama po yan, criteria po yan ng stewardship. Sa online po, kailangan yung i-manage kung ano yung meron kayo. Yan ang susi kung paano tayo pagpapalain. Kailangan marunong tayong humandle ng ating mga blessing. Blessing is not blessing if you can't manage it. I repeat, ang pagpapala ay hindi magiging pagpapala kung hindi mo kayang i-manage. O iyan. Amen po ba? Hindi mo kayang i-maintain. Sabi pa dito, study the purpose of your wealth. Makinig kang mabuti. Pakinggan mo ang 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Kung ano yung meron ka, minsan pinapadaan lang sa iyo ng Panginoon, tapos may pagbibigyan pala. Tingnan niyo po ito. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo kayong makatulong sa iba.
Kaya po pala tayo pinapasagana ng Panginoon. Diyan pa po ba kayo? Minsan, sino na po nag-pray dito na, Lord, pag nagka-blessing po ako, Lord, magtatrabaho po ako ng extra work para pag nagkaroon ako ng extra income, bibigyan ko po si ganito. Bibigyan ko po si sister ganito. Magpapadala po ako sa kanya ng ganito. Sino na po yung nagkaganon, mga kapatid? Amen? Isa lang po. Sa mga magulang, wala pong ganon? Wala pong mabuting magulang dito? Na kapag Lord, pagka nagkaroon kami ng extra, gusto ko pong bigyan. Ngayon, usaping Kristiyano na po. Yung labas sa mga anak natin, na Lord, pagka nagka-blessing po ako, magbibigay po ako dun sa kapitbahay ko. Susobrahan ko yung ulam para makakain siya ng pinakbet, makakain siya ng sinanglaw, makakain siya ng inihaw. May ganun po ba? O sino na dito yung mas mataas na standard of giving na hindi lang anak, asawa, pamilya, pinsan at kapitbahay. Yung mataas na standard of giving, ito po yung sign nun na kaya mo na magbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya mo na isang tabi yung may percent ka na para sa Panginoon. May percent ka na para sa gawain ng Diyos. Yun na yung standard of giving na tumataas na sa harapan ng Panginoon. Sino na po yung merong ganon? Sabi ng Bible, hindi siya pagkukulangin. Kasi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pananim. Anong meron sa atin ay itinatanim natin. Ang sabi ng verse 10. At yung binhi po na yan, si Lord ang nagbibigay. Anumang meron tayo kay Lord galing. Kaya ka napagpapala ngayon. Kaya ka maraming sasakyan na ngayon. Kaya marami ka ng income ngayon. Basahin mo yung verse 10 ng bandang uli para makapagbigay sa iba. Sabi ng James, paano ka makakaakay ng ibang mananampalataya kung alam mo nang magugutom siya pero hindi mo siya bibigyan ng pagkain? Your faith is dead, sabi ng Bible. Yung ating pananampalataya kay Kristo dapat nagtutulak kung paano tayo nagiging katiwa-tiwala at kung paano tayo nagiging pagpapala sa ibang tao. Amen po ba? Hindi to usapin ng pera, sinasabi ko po uli. Ano po? Kasi kung wala kang pera, tapos na ang usapan ng pera lang para pagpalain ka. Amen po ba? Kasi merong kaya magbigay ng full support ng kanilang lakas. Kaya magbigay ng kung ano yung meron sila kahit wala silang pera. Kaya magpakain ng mga estudyante. Kaya tulungan yung mga musicians sa church na. Kaya magbigay na sa simbahan. Standard of giving na po ito. Hindi na po ito usapin ng mga mababaw na Kristiyano. Usapin po ito nakakilala na sa Panginoon. Ano na ba yung puso mo sa harapan ng Diyos pagdating sa pagbibigay? Isod ka pa rin ba sa katiting na 10%? Kaya hindi ka makapag 10% kasi hindi pa rin ayos yung puso natin. Isa pa po mga kapatid, study the purpose of your wealth. Yung sinabi ko po. Lagi nyong, lagi nyong tatandaan itong mga bagay po na ito. Manage. Isa pa nga po, tatay, nanay, mga may asawa, manage your wealth, manage your finances. Kailangan natin pag-usapan yung mga bagay-bagay para maging okay po yan. Sa 6 na taon, sa 6 na taon na nakita ko sa paglilingkod sa Panginoon bilang pastor, hindi pa kasama yung kabataan, college ako at high school ako. Marami nang ginawa ang Panginoon sa akin. Pinalaya niya ako sa sakit ng karamdaman. Nung nag-college ako, wala po kaming pera. Pero narinig ko yung teaching and giving at tithing. Sabi ko sa pastor namin, Pastora, paano kami magbibigay? Wala kami. Umpisahan mo nang magbigay at magtapat kahit wala ka pa. Alam niyo po, minsan nakakahiya sa church. Bunga lang ng saging ang kaya naming i-tithes. Andiyan pa po ba kayo? Bunga lang ng saging. Butuan pa. Walang tumawa.
Hindi nga pala mga Bulakenyo yun nandito. Pag sinabi kasi yung butuan, pag kinagat mo yung saging, imbis na saging, puro buto. Mabubungi ka. Ano po? Tiningnan na masama yung katabi, bungi. Kakakain siguro ng saging na butuan. Ganun ba, te? Si Maria, masyado eh. Dito, nagbibintang kay kapatid eh. Ang ibig ko lang sabihin, meron kaming sitawan. Ano po? Hindi lang 10%, mga kapatid. Meron kaming, pinagpuporsyento ang palay. Ano po? Lahat po yun sinimulan namin nung wala pa kami. Alam niyo yung saging sa amin? Ano po? Tinatabas na ng tinatabas. Ayaw pa rin tumigil bunga. Yung guyabano po doon, ang tagal namin hinintay. Hindi pa pinapanganak si Ivan. Pero ngayon malaki na. Pero yung first fruit po noon, ibinigay namin sa church. Nakakaabot hanggang Quezon City. Sabi sa akin ng pastor na lagi kong pinagbibigyan ng Bible school student ako. Gabs, ang galing ito. Ang mahal nito ah. Doon lang po yan sa po namin, sa bakuran lang po namin. Ba't ang tamis? Naniniwala po kasi ako na kapag unang bunga na meron po sa inyo at binigay nyo sa Panginoon, magiging matamis, sagana lagi, bawat taon. Amen po ba? Kaya standard of giving tumataas, kaya may kayang magbigay ng first fruit kada taon ng kanyang sinasahod. At hindi pinagkukulang ng Diyos yung mga tao po na yan. Napakarami ko po na experience na kaya makapagbigay. Na kung ano yung meron sa kanila, kahit wala pa sila, inumpisahan na po nila. Hindi pwedeng tumatanda tayo na Kristiyano, pero hindi tayo nagiging katiwa-tiwala sa lahat ng meron po tayo. Dapat kung gusto nating mabago, gusto tayong pagpalain ng Panginoon, kailangan mabago yung puso natin at yung pag-iisip natin pagdating po sa pagmamanage at pagbibigay ng mga bagay na meron sa atin. Amen po ba? Kailangan manage. Kailangan maging steward. Kailangan mapag-usapan. Pakisabi nga po, good accounting. Alam nyo po, tsagain nyo, mga nanay, tatay, mga mag-asawa, mag-usap kayo. Pastor. Marami kasi nag-uusap, mag-asawa lang. Nag-uusap lang sila, maya-maya nag-aaway na. Nagkukwentahan, maya-maya nagkakairong na. Maraming ganun. Tsagain nyong mag-usap. Ano yung kailangan natin ngayon? Ano yung kailangan natin trabahuin ngayon? Amen po ba? Yan ang kailangan natin. Management and stewardship. Isa nga pong amen. Amen. Dapat kung nakakatanggap tayo ng blessing, kailangan po nating matutunang pag-aralan kung paano pahalagaan ng mga bagay po na yan at paano natin i-manage dahil yan ay galing sa Panginoon. Matutunan nating pagtapatan ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos at matutunan nating pahalagahan at mahalin ng mga bagay na yan. Inuulit ko po, number 1, to change your life for a blessing, kailangan po nating maging steward. It requires stewardship. Pagtatapat, pag-iingat, pagmamahal. Amen po ba? Ikaw magkaroon ng cellphone, balugbugin mo. Tapos kung saan mo ilagay, babagsak mo, hindi tatagal yan ng 1 taon. Meron akong kilalang bata eh. Para lang bigyan siya ng mama niya taon-taon ng cellphone. Ang gagawin niya, kunwari mababagsak pero tatabigin po pala niya para mag-crack. Nung nalaman ko yung technique niya, nabuking na siya. Kaya mag-alala hindi dito. Doon yun sa ibang simbahan. Kailangan pahalagaan natin. Ingatan natin kung ano yung meron sa atin. Blessing is not a blessing if you can handle it. Number 2, kung gusto nating mabagong tuluyan ang buhay natin, kung gusto nating sumagana kahit sa financial, kailangan ang isipan natin pag nagbibigay tayo, nagtatanim tayo. Sowing and reaping. The mentality of giving. Kailangan nagtatanim tayo at aani po tayo. Kapag nagtanim po ba, umaani agad?
Hindi po. Kasi naniniwala ako na kapag tumubo agad yung tinanim mo, mawawala agad. Tama po ba? Alam niyo yung palay? 3 months lang yan. Amen po ba? Makaka-harvest ka. Pero yung mangga, pag tinanim mo, saka ka palang aani pag may apo ka na. Tama? Pero hitik sa bunga yan pagkatapos ng 10 years. Tapos taon-taon, sagana na yung mga apo mo. Amen po ba? Ganun din sa pananampalataya natin. Minsan may ganitong pagtatanim na, Lord, matagal na akong Christian. Pero bakit wala pa rin yung pinagpipray ko? Wala pa rin yung mga bagay na ginawa kong seed offering and sacrificial offering. Kasi nga, pwedeng piniprepare tayo ng Panginoon sa mas malaki pang blessing at tuloy-tuloy na pagpapala. Amen po ba? Kasi kung yung kapitbahay at ibang ka-sister at ka-brother mo, meron na sila agad nito, huwag kang mag-alala. Darating rin yun sa'yo. Kailangan mo lang maisip na ang pagbibigay, ma-manage na meron ka na binigay ng Panginoon ay katulad ng pagtatanim at pag-ani. Amen po ba? Kung sa 3 months na yun, na meron agad sila, pwedeng hanggang 3 months lang din yung meron sa blessing nila. At kailangan nilang i-dispose at magpaulit-ulit ng kapital pagdating sa palay. Pero pagdating sa sinasabi kong mangga na napakatagal ng process, ano po? Dilig, pataba, pag-iingat, titiyakin ko po sa inyo mga kapatid. Ang pagtatanim ng merong katapatan sa harapan ng Panginoon ay pag-ani ng matinding kasaganaan. Hindi mo na alam kung saan manggagaling yung pinambabayad mo. Hindi mo na alam kung kanino pa manggagaling yung pagpuprovide ng Diyos sa pangangailangan mo. Bakit? Matagal ka nang nagtatanim sa Panginoon, pero nanatili kang tapat sa Diyos. Amen po ba? Maraming nagbibigay na hindi tapat sa Panginoon. Pero sa lahat ng nagtatapat, nagbibigay, naghihintay doon sa pag-ani niya, you will sow tears, but you will reap shout of joy. Maraming pinagdaanan na pagtatanim na ito na ibibigay mo sa Panginoon. Talagang tinatanggal mo. Ano po? Darating yung time na sasabihin mo, praise God at magpapatotoo ka. Ang salita ng Diyos ay buhay at mapapakinabangan. Sabi pa dito, pag nagbigay tayo, halimbawa ngayon, maghuhulog tayo. Ano po? Bukas, ano ka na? Katulad ka na ni Pipito Malnoloto. Hindi ganun, mga kapatid. Pagtatanim po yan. Hindi yan katulad ng gambling. Hindi yan katulad ng mga, ano po, casino, ng loto, ng wedding. Tandaan nyo po, ang lahat ng hook pa rin po sa addiction na yan. Tandaan nyo po, mga kapatid, hindi tatagal yung mga bagay na yan. Ang root po niyan ay greediness. Ang root pa rin yan ay gambling. Pinagnanasaan mo yung hindi sa'yo. Kahit paloto po yan, mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon? Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ano po sabi sa versikulo pa? Acknowledge Him in all your ways. Isa pa po, in all your ways. Lahat, kahit yung ating management finances, ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Ang ugat ng sugalan, ang ugat ng pagtaya ay pagkaganid sa pera. Tandaan nyo po yan, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa totoo lang, napakarami ng temptation sa online. Dahil nga 500k followers na tayo. Pero 100k followers pa lang tayo, napakarami na pong nagsasabi, nag-o-offer po sa akin. Para sa 6 na araw lang, bibigyan tayo ng 33,000 sa isang company game lang. Online app game.
i-post ko lang sa video ko na laging maraming nanonood. Isang app lang. Ano po? I-promote ko lang, bibigyan tayo ng 33,000. Magandang pakinggan, may pera na tayo. Amen. Tama po ba? Magandang pakinggan? May pera na tayo, 33,000. Amen? Isang game pa lang yun. Isang company pa lang yung nag-o-offer sa akin. Ang nag-o-offer po sa akin, 30 companies. Hindi pa sa Facebook lang yun. May sa YouTube pa. Alam nyo kung bakit nagiging milyonaryo? Kaagad-agad ng mga influencer dahil sa mga bagay na yun. At napakarami ko pong nakita na nasira ang buhay dahil sa mga games at talpakan po na yan. Scatter ba? Nandiyan pa po ba kayo? Never ko pong pinromote. Ngayon pa ba ako hindi magtitiwala sa Panginoon? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi laging sinasabi sa akin ng mga kasama ko na naglilingot pag gumahayo, meron po tayo evangelism. Baka sino po yung gustong sumama sa amin, o kaya na makibalikat kung busy, pwede po kayong magpagamit sa Panginoon sa lahat ng kakayanan nyo kung ano yung maitutulong nyo. Amen po ba? Pag may nagsabi na sa akin, Pastor, panggas nyo po. Pastor, sama nyo sa pangkain ninyo. Napakalaking, gaan po sa akin yun. Ang saya ko na po doon. Amen po ba? Tapos maririnig ko, Pastor, pambili po na nyo ng electric fan. Pambili nyo ng mic. Sira na po eh. Nandiyan pa po ba kayo? Ang laking gaan na sa akin noon, mga kapatid. Pastor, pambili nyo po ng keyboard. Pambili ng monitor. Nandiyan pa po ba kayo? Tinuturuan tayo ng Diyos. Ngayon pa ba tayo, tawag dito, magiging parang ganid at masisilaw sa pera? Tinaguyod tayo ng Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Tinaguyod ka ng Panginoon, kaya ka narito. At ang pinakamagandang narinig ko ngayong taon na to, hindi lang po sa buong buhay ko marami pang mangyayari. Yung may nagsabi sa akin, Pastor, ako na bahala sa lupa ninyo. Ako na bahalang magbayad sa lupang bibilihin nyo. At ako nang bahalang magbigay para sa transferring ng title. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Hindi ko na kailangang kumapit sa patalim at maging ganid sa pera. God is sufficient to all our needs. Di ko nga alam kung naniniwala pa yung mga kasama ko sa prayer meeting na lumuluhod ako, nananalangin tayo gabi-gabi. Ano po? Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Sabi ko sa isip ko, Lord, sige kukuha kami ng hulugan. Uutang kami sa bangko, sabi ko kay ma'am. Sabi ko sa mga nakakausap ko, utang na lang kaya tayo sa bangko tapos maghulugan na lang tayo sa bangko tapos bumili tayo. Hindi na po hinayaan ng Panginoon. Pinrovide na ng Diyos. Hindi niya na hinayaang magbayad tayo monthly. Pwede po ba natin parangalan ng Diyos? Alam niyo kung ano yung sekreto? Stewardship, management, and prioritize. Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kailangan may righteousness. Katuwiran. Na kahit maraming gambler, maraming gambling apps, maraming mga tumataya sa waiting, tumataya sa loto, pero ikaw alam mo na mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay mo, sa pagtatapat mo. Uunahin mo pa rin yung katuwiran niya at ang kanyang kaharian at idadagdag na lang niya ang pangangailangan mo. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, ang dami ko pong sinulat po dito. Anong oras na po ba? Sira po yung clock natin. Ano po? Ang dami kong sinulat dito. Pero ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Paano tayo sumagana? Ano po? Apply tithing. Apply offering. Apply sacrificial offering. Apply, first fruit. Apply almsgiving. Ano yung almsgiving? Yung nanlilimos na pagbibigay.
Yung kaya mo magbigay kasi walang-wala yung kapatid mo. Walang-wala yung simbahan ninyo. Walang-wala yung kilala mo. Pero meron ka. Imbis na ilagay mo sa sugalan, imbis na ilagay mo sa tayaan, itulong mo. Ito yung sinasabi ng Biblia. At dito ka lalong pasasaganain ng Panginoon. Amen po ba? Ang dami mo nang naaksayang pera. Yumamang ka ba? O kahit dumami pera mo, sumaya ka ba? There's an emptiness in our heart that only God can fill it. Sarami po ng hinahanap nating kasiyahan sa boyfriend, sa girlfriend mo, sa asawa mo, sa trabaho, sa addiction, sa alak, sa pagsisinungaling mo. Marami tayong pwedeng paghanapan ng pagtitiwala sa Panginoon. Pero yung sinasabi ng Proverbs chapter 3, na trust is relying. Yung talagang sasandalan mo. Yung merong rest, merong pahinga. At ang sabi ng Proverbs 3, trust the Lord with all your heart. Yung makakapahinga ka habang nabubuhay, habang magulang, habang estudyante, habang nagtatrabaho, makakapagtiwala ka talaga sa Panginoon kapag totoo yung paglapit natin at pagbibigay natin kung ano yung meron sa atin sa buhay. Ito pa po yung sinasabi ko. Our life is more than working, eating, and sleeping. Sino po nagtatrabaho para laging tulog? Sino po nagtatrabaho para laging kumain ng kumain? Sino ang nagtatrabaho para laging gumala ng gumala? Hindi yan yung buhay. Ang buhay po natin mga kapatid, gaya ng sinasabi ng Panginoon, maging maligaya, sagana, at merong satisfaction sa buhay. Titiyakin ko sa'yo, kung lubos ka nagtitiwala sa Panginoon, konti lang yung income mo, pero magiging masaya at sagana ka. Amen po? Magiging sagana ka. God is not after the amount. Number 3, sa panghuli ko po, act that God is your source. Sabi po dito, sa ating work, sa ating talent, sa ating gift, sa ating strength, lahat po iyan ay resources lang. Ang source po ng ating buhay ay ang Panginoon. Tingnan niyo po ito. Sa Luke chapter 21 verse 1 hanggang 4, merong balo po dito Isang pulubing balo na gustong magbigay. Meron siyang 2 penny. Meron siyang 2 kusing. Gusto niya magbigay at yun lang yung naging kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Dahil sa puso na handang magbigay. Si David, ilan ang binigay sa Panginoon sa pagpapagawa ng templo? 21 billion kung susumahin. Kinalugdong ba ng Panginoon? Yes. It's not after the amount. It's after the heart na kaya nating magbigay ng merong masayang puso. Sabi pa dito, sa Luke chapter 21 verse 1 hanggang 4, meron pong ano po dyan Meron pong dapat nating tandaan Yung babae mahirap. Meron siya, 2 singko na lang, o kusing. Pangatlo, ano po, yun na lang ang meron sa kanya. Pang-4, pero gusto pa rin niya magbigay sa Panginoon. Pang-4 o pang-5, yung nakapaligid sa kanya nagbibigay ng sobra lang. Kung meron kang 500 ngayon o 100, at yun na lang yung meron ka, at ibibigay mo sa Panginoon. Tapos yung isang kapatid mo naman na merong 1,000, kanino mas mataas? Yung 1,000. Pero 1,000 na yon, merong 50K, may 30K sa wallet o sa savings niya. Pero ikaw na yun na lang yung pera mo at handa kang magbigay sa Panginoon. Sinong mas kalulugdan ng Panginoon? Doon sa laging barya lang ang binibigay sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Nanuwaan po ba natin? Hindi lang sa amount hindi sa amount ang tinitingnan ng Panginoon. Doon sa puso natin.
sa willingness natin. Pagdating sa church, pagbibigay, okay ka ba? Kapag ka sa ibang bagay, mas generous ka ba? Sabi ng Bible, mga kapatid, para lalo kang pagpalain at hindi mawala po yung kasaganaan sa buhay mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng itatanim mo at pag nagbunga ka, yun ang ibibigay mo rin sa kapwa mo. Sa nakapaligid sa iyo. Remember, God is your source. Your job is your resources only. Amen? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Trust your God. Habang nagtitiwala ka sa Diyos, meron kang sandigan, meron kang batong kublihan, meron kang matatag na pananampalataya. Pero hanggat ang pagtitiwala mo ay nasa galing lang ng asawa mo, nasa lakas lang na meron kang kitain buwan-buwan, soon it will crumble. Inuulit ko po, trust the Lord with all your heart. Kapag ang pagtitiwala natin ay nasa tao at nasa kakayahan ng tao at sa pagkita na meron ka, soon it will crumble. Darating sa point ng buhay natin na kahit yung pera ay hindi magiging solusyon sa pinagdadaan at tatawag ka pa rin sa Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, mga kapatid, manatili tayong nagtatapat sa Diyos even in our finances. Kaya mong sabihin, Lord, I will give because I love you. At kayang magpatotoo ng mga taong nagtatapat sa Diyos na, Lord, thank you, you bless me. Kasi ikaw ang nagbigay ng blessing sa akin. Amen? Kaya niyo pong awitin yung pinapaawit natin. Ano pa ba ang maihahandog ko maliban sa buhay ko na ito? Kasi kahit sa finances, sinuko mo na sa Panginoon. Hindi ko sinabing ilagay niyo lahat na meron kayo dito. No. If it's leading, go. But if it's not, take time to pray. Trust the Lord. Di kayo magbigay ngayon, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Amen? May issue ka sa puso sa pagbibigay, walang problema. Kailangang ayusin yan. Sabi na Malakias chapter 3 verse 10, subukin nyo ako. Dalhin nyo lahat ng inyong mga kaloob at ikapo sa bahay ng aking templo. Kundi bubuhos ko sa inyo ang pagpapalang hindi masayod. Bubuksan ko ang mga bintana sa langit na walang sukat, ikasid, land. Act that God is your source. At totoo nito, mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ng pera natin. Never naging need ng Panginoon yung meron tayo. Pero kailangan niya ng Great Commission. Amen po ba? Paparating na po yung mga bata. Pakinggan nyo na lang po ako. Ano po? Di kailangan ng Panginoon ng pera natin, ng pera mo, kung pinagdadamot natin. Pero magpapatuloy pa rin ang Panginoon at may gagamitin pa rin siya. Pero alam niyo kung bakit we can tithe, we can give, para suriin kung tama pa rin yung puso natin at ayos yung pananampalataya mo sa Panginoon. Tayo po ay tumayo. Bago po tayo pumunta sa sena, gusto ko lang sabihin sa inyo to. Bakit tayo magbibigay? Ano po? Bakit natin kayang magbigay sa Panginoon? Why we tithe? Why we give? Because it provides God's house. It tells God, I trust you. It creates margin in my life that God can fulfill. It reminds us that God is our source, why we can give. It connects my money to kingdom purpose. It gives my job eternal significance. Wow. Sino po yung mga nagtatrabaho? Sino yung mga nagwo-work? Sino yung mga naghahanap buhay? Kapag tayo po pala ay nakikibalikat sa pagbibigay at sa gawain ng Panginoon, o kaya nagmamalasakit sa mga nangangailangan,
Sabi ng Bible, it connects my money to kingdom purpose. It gives that our job is eternal significance. Panglima, it breaks greediness and self-reliance of our heart. It reminds us that everything in our life is God first. Tithing is an act of generosity and gratitude. Pero sa lahat ng mga nagtitiwala, tithing and giving is also an act of obedience. Marami pong patutuon na maraming natisod sa ikapo at sa pagbibigay. Pero di ko na po maalis po yan. Pero gusto ko pong buksan niyo po yung puso ninyo at isipan ninyo pagdating sa pagbibigay. Ano po? Mabago kung tayo ay nahihirapan at meron tayong struggle sa mga bagay po na yan. Kaya natin sabihin na, Panginoon, anong meron sa akin, ay galing sa inyo. Kung ano yung meron sa akin, kaya ko itulong sa tao. Kaya ko itulong sa pagpapalawak ng inyong ebanghelyo. Sige po, pikit niyo po yung mata ninyo para di kayo ma-distract. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Magiging tapat ka lang sa Kanya. Sa kung ano yung meron sa'yo, magiging masaya. Magiging fruitful. Hallelujah. Magiging manager of your life. Hallelujah. Kaya mong sabihin na, Lord, wala na akong ibang may bibigay sa inyo, nabigay ko na. Kasi wala na sa iyo yung issue ng pagbibigay. Tinapos na ng Panginoon yung mga hindrances. Hinahanap na lang ng Panginoon ay yung paano tayo magtitiwala sa Kanya. Paano tayo mananalig? Paano tayo magiging katiwala sa mga bagay na meron po tayo? Gusto mo magbigay pero wala ka pang kakayahan. Simulan mo na maging mapagbigay. Huwag mo na hintayin magkaroon ka. Ngayon pa lang, simulan mo na maging tapat. Huwag kang bumawi kapag meron ka na. Bumawi ka na. Umpisahan mo nang bumawi sa Panginoon. Hallelujah. Mga estudyante, matutunan natin yung tithing and offering principle. Mga adult, mga nasa online. Hallelujah. God will bless you more. Pinagpala ka na ng Panginoon nung tinanggap mo siya. Mas lalo kanyang i-bless kasi pinagtitiwalaan mo. At ikaw ay katiwa-tiwala sa mga meron ka. Lord, thank you po sa oras pong ito. I believe sa aking i-preach, Lord, kulang po yun. Pero kayo kakausap sa aking mga kapatid. Sa mga na-offend, Panginoon, Lord, heal them kung ito ay gawa ng kaaway, Panginoon. Sa mga misconception, and misteaching, Panginoon, sa mga pag-aaral po na ito. Sa oras pong ito, Panginoon, papakababa kami. Hallelujah. Pwede po natin awitin to. O Diyos, sa iyong lahat,